Kasama niya si Attorney George Harvey at kaharap niya sa kanan ang depensa na binubuo ng batang abogado na si Manuel Quezon. Katabi nito si Aurelio. Postura ang dalawa. Puno ang korte ng mga artista ng kumpanya Tagalog na kasama sa mga nahuli pero hindi pa nakakasuhan. At marami pang miyembro ng mga kumpanya at ng Union Obrera Demokratika sa bandang harap. Sa likod ni Quezon at Aurelio, nakaupo ang pamilya ni Aurelio. Your Honor, may we call on Mr. Aurelio Tolentino y Valenzuela to the witness stand for the cross-examination by the prosecution. The accused will take the witness stand. Tatayo sina Quezon at Aurelio, bubulungan ni Quezon si Aurelio. Apo, kalmate, may cuidado. Huwag mo silang gagalitin, ha? Tatango si Aurelio at pupunta sa witness stand. Tatayo sa tabi niya ang tagasali. Please raise your right hand. Itaas ang kanang kamay. Susunod si Aurelio. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Sumusumpa ka ba na ang sasabihin mo ay katotohanan, ang buong katotohanan at wala kundi bawang katotohanan lamang? Opo, kung katotohanan talaga ang pakay ng korte nito. Ayo! Kohan. What did he say? He said yes. That was a long sentence. What was the rest? He said yes. Mr. Tolentino, are you the author of the play Yesterday, Today, and Tomorrow? Hindi po. Hindi po ako marunong mag-Ingles. Magaling po ako mag-Tagalog, Kasilat, Kapampangan. Ikaw ba ang sumulat ng dramang kahapon, ngayon at bukas? Opo. Yes. And you play the role of Taga Ilog? Opo. Magsisimulang kumuha ng minutes ang tagasaling. Direkta na ang tanungan ni abogado at ni Aurelio. And you are head of the Campania Tagalog that produced the play. Opo. Ang galing niyo po. Do you secure permission from the proper authorities before staging this play? Ilalabas ang autorisasyon. May permiso po ito ni Gobernador Arturo Dancel, Gobernador ng Morocco. For your information, Governor Dancel has already withdrawn any and all authorizations for the place. Your presentation was illegal. Wala pong dokumentong nagpapatunay sa inyong sinasabi. Your play caused a public disturbance that turned the theater upside down. Tell us what happened. Hindi po ang drama namin na nagsimula ng gulo. Yung 15 Amerikanong lasing na bigla na lamang sumalakay sa entablado, pinagsisiraan pinaghirapan namin mga telon at proprietarios. Tama po ba yun? Samantalang maaari naman nilang kinausap na lamang ako o ang tagapamahala ng teatro kung ibig nilang ipahito ang drama. Legal po ba na basta na lamang manira ng di kanila? O pribilehiyo po ba yun ng mga Amerikano? Mr. Tolentino, I assure you we are now looking into the legality of these actions, but these actions could not have happened if your play did not elicit the kind of reaction from them. Did you show any kind of insult to the government and people of the United States in your play? Ang pinakita ko po ay katotohanan nagaganap sa aming bansa ngayon. Sama po ba yun? The police received reports beforehand that you were going to stage a seditious play. At least one actor did, by the name of Federico Lumbao, said so. Si Picong! Oh! Eh dati kong prinsipe ng komedya si Picong na nagtangkang sumali sa aming drama pero hindi umubra dahil nahiratin sa pagiging prinsipe. At may ilan din ng Kastila na nagdamdam sa ipakita namin ng mga abuso ng mga paring Kastila kaya isinuplong kami sa inyong sekreto. Do you deny that your play used seditious symbols like the flag of the Malolos Republic? Ilalabas ang bandilang ginamit ni Inang Bayan. Ang bandila ng Republika ay nilikha at tinambana sa bansang ito. Ito po ang simbolo namin mga Pilipino. Masama po ba ipakita sa amin sariling bayan? Ang masama po ba ipakita ng mga Amerikano ang bandila ng Amerika sa kapwa-Amerikano? Samantalang ito nilikha na tayong kasaysayan. What does this triangle with 3 Ks mean? Amerikano laban sa Ingles. At the end of Act 3, this eagle Ilalabas ang agilang was pawis. taken from the band Sincere.
and its neck was fiercely twisted by an enraged young man. Is this eagle referring to the national symbol of America? And why was its neck being twisted? Ang mga ginagawa ko nung sinasabi niyong galit na ako na humawak sa leeg ng simbolong ibon ay nagpapakita ng malalim at maalam na pagmamahal ng mga Pilipino na kinulong ng ibon na yan at ang lahat ng kanyang sinasalisan. You know the difference between a passionate embrace and a murderous strangulation. Alam ko po, at hindi na kailangan imuestra pa sa akin. Then let me ask you another question. What are your relations with Mr. Gomez? Hindi mo kami magkamag-anak. I mean, what sort of dealings do you have with him? Professional po at wala nang iba. I understand you translated his speeches and articles. Mas biyasa po si Dr. Gomez sa Castilla kaya nagpapatulong siya kung kailangan isalin ng kanyang mga artikulo at para sa Tagalog. And you write for Los Obreros, the newspaper of the Union Obrera, which Dr. Gomez publishes. Senyor, ako po ay mamamahayagan, sumulat at nagipat-hugot ng mahigit na 5 pahayagan. Naglaladhala po ako sa iba't ibang pahayagan dahil meron po akong pamilyang binubuhay. Kasalanan po ba yun? What is your link with the members of the Union Obrera? Who are the actors as well, and who have staged Juan Tamad's golden chain? Did you act for them in these plays? 2 o 3 beses. Dahil ako po, hindi na itatanong ay matagal nang lumalabas sa entablado. Mula pa noong 88 nang kayo'y nakakorto pa lang. The author of the actress of I'm Not Dead have been arrested and are being tried for crime of sedition. Do you know them? Kaibigan ko po ang autor, tulad ng iba pang manunulat at empresary ng dula, dahil ako po ay isang mandudula. Did Mr. Gomez write the drama I Am Not Dead? Ano pong nangyayari yun? Eh, kayo nga po ang nagwika na hindi bihasa sa Tagalog si Dr. Gomez at kailangan pa ng tagasalin. When Dr. Gomez was first arrested in his house, the arresting officer saw an oil painting of you hanging on the wall. Can you explain that as professional relations? Hindi ko po alam na minatagong dalhin sa pagpipinta si Dr. Gomez. Do you know that your place must be the poor and ignorant, who do not know any better, and teach them to hate the United States? Do you know that your place enjoined the young and irresponsible to leave their homes and join ladrones in the bosque? You're responsible for the bullets that eventually end in their young lives. Kung magkakaganon man po ay munting titis lamang ang aking tula. Ang tunay na natutulak sa kanila na mamundo kaya pananakop at paniningil ng mga Amerikano. Mr. Tolentino, there's no open hostility between American sovereignty. What you refer to as a revolutionary are nothing but robbers and bandits who have been displaced economically for the last 3 years for your revolution against Spain and 3 years of war with America. Kung walang tahasang pagtutol sa pag-aari ng Amerika, bakit mo ako kinulong? Nilitis. Pinipilit sintensyahan. Because you abused the liberal policies of civil government and made a mockery of the freedom of expression. That is why you are here accused under Section 8, Act 292 of the Philippine Commission for uttering seditious words against the government of the United States and the insular government of the Philippines. Sedisyon. Ay, sino ang sedisyoso? Sino ho bang nagpanggap, nagkunwaring kaibigan, pagkatapos ay sinakop itong sangkapuluan? Sinong tumalikod sa pangakong kalayaan? Sinong naghudas sa aming kalayaan? Kamamahalan, may paghahari ng lakas, mga batas na nilikha para lang mapagtakpan ang marahas na pagsakop sa aming bayan. Gobyerno'y walang batayang legal man o moral. Marahas na pagsakop sa aming bayan! Gobyerno, walang batayan, legal man o moral! Kayo, hindi ako ang dapat litisin dito. Kayo, hindi ako ang tunay na sedisyoso pagkat ninyong ninakaw ang hindi sa inyo. Kayo, hindi ako ang insurekto. Pagkat inyong ninakaw hindi sa inyo, kayo, hindi kami ang siyang insurekto! West at abogati, parang mga huwad. Paglilitis ay walang saysay man o dangal. Tamang at mali ay pinabaligtas. Ang korte ito ay korte ng hukumang huwad. Marahas na pagsakop sa aming bayan!